Ay, good morning po sa inyo at good morning po sa ating mga kababayan na nakikinig sa inyong programa ngayong umaga. Binabati ko na rin po ang mga kababaihan sa inyong pandaigdigang kaarawan ngayong araw. Ay, Marcos. salamat po. Sir Jerome, eto, si Christian po ito at si Chuse. Una po, hingi po kami ng reaksyon mula sa Kilusang Mayo 1 doon sa ipatutupad na 4-day work week sa hanay ng pampublikong Mga tanggapan at sa saka gobyerno. doon sa panukala naman na 4 na araw din na work week para naman sa pribado. Alam niyo po, unacceptable ito, lalo na sa gitna ng krisis. Both public and private, hindi po maaaring ipasa sa balikat ng mga manggagawa at ordinaryong mamamayan yung impact ng krisis sa Middle East dahil sa pandidigma ng US sa Iran. Sa private sector po, sa part ng private sector, malinaw yung aming tindig. Hindi namin tatanggapin na i-reduce ng 4 na araw ang trabaho, tapos i-extend ng 12 hours per day para makomply yung 48 hours na trabaho a week sa private sector. Kasi po, binabasag nito unang-una kapag in-extend, puwersahan pong additional na 4 na oras sa bawat araw, binabasag kagad nito yung 8 oras na regular na working day sa atin. Pangalawa po, marami pa rin kaakibat na mga usapin na pinapatupad na sa mga manggagawa. Bawal po ang pagkakaroon ng puwersahang pagpapatrabaho ng lampas sa 8 oras kung meron pa po ay overtime pay. So hindi po talaga solusyon na sa ngalan lang na pagtitipid ay gagawing 4 na araw yung trabaho. Kasi nakakapag-alala po, kung 4 na araw ito, kung 8 oras lang, kabawasan naman ito sa sahod ng mga manggagawa na dati nang mababa. So, dagdag ho na problema ito at hindi ito yung solusyon na dapat gawin ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Ay, Sir Mas Jerome. pa- ang- Sir Jerome, hindi naman daw po maaapektuhan yung sweldo at mga benepisyo dyan kasi nga po, kumbaga ibababawi din yung oras na isang araw na hindi nyo ipapasok doon sa 4 na araw na Gagawin pasok. 12 hours. O, bayad din po yon. hindi nga po, kung sa private sector, sigurado ang gagawin ho nila dyan, i-extend ho ng, i-extend ng 12 oras Para para ma-compensate. makomply mo yung 48 hours a week na trabaho batay sa ating labor code. So, meron ng problema doon. Oo. Merong problema kasi kung lalagpas sa 8 oras, dapat merong overtime pay. Ayun. Wala naman ho yun. No? Hindi yun sasaklawin, ang tingin namin. At saka matagal na hong may panukala sa Senate. Gustong-gusto nilang gawin to na 4-day work week at isisiksik gagawing 12 oras kada trabaho. So ngayon, sasamantalahin nila yung sitwasyon, gagamitin nila yung problema dyan sa Middle East para bigyan ng justification na maging 12 oras, 4 na araw na trabaho. Sir So Jerome, oo. ang suggestion ho namin, dapat talaga para maibsan ng kaunti yung impact nito, dapat merong decisive na gawin ng gobyerno. Una, tanggalin po yung VAT, no, yung VAT, excise tax sa presyo ng produktong petrolyo. Kasi kung ang problema natin ay petrolyo, tataas kapag tumataas ang presyo ng bilihin, kapag biglang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, di doon ang solusyon na natin. Tanggalin natin, ibaba natin, tanggalin yung excise tax at saka VAT sa presyo ng produktong petrolyo. For sure, may impact po yan. Batay sa aming pag-aaral, 13 pesos Yes. yung ibababa kada litro kapag tinanggal yan. So lahat pa po tayo makikinabang. Instead, doon sa proposal nila na gawing 4 na araw sa 1 linggo ang trabaho no, ng mga manggagawa. Agrabyado kami doon. So, imagine may krisis na nga, mababiolate pa yung aming karapatan sa paggawa, tapos papasan pa kami nung mataas na presyo ng mga bilihin dahil sa impact ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa world market. Oo. Sir Jerome, kung ipatutupad man yung 4-day work week sa pribadong sektor, ano yung agad na epekto nito doon sa mga ordinaryong manggagawa, lalo doon sa minimum wage earners? Meron pa, no work, no pay. Ang immediate impact ko nun, bawas sweldo yan, bawat sahod. So kung bawat sahod yan, di lalong problema yan doon sa pagbabudget ng bawat pamilya. Dahil no work, Yung no pay. kagad, opo, yung kagad na magiging impact niyan.
Kaya nga hindi kami papayag sa ganyan. Wag ipasa ng gobyerno in the expense ng mga manggagawa yung impact ng krisis. Kasi kahit nung panahon ng walang krisis sa Middle East, walang giyera, hirap na hirap na nga ho tayo eh. So, hindi tama na ipasa sa atin. Kaya unacceptable ho yan. Alright. Mayroon ba kayong anumang plano para kontrahin itong ganitong panukala? Although panukala pa lang naman po ito ngayon, hindi pa naman po inuobliga yun na sa pribadong sektor Position na paper. magpatupad. Yung panukala nga ho namin, naiintindihan namin maigi na talagang, ito pa nga eh, ang nakakainis dito, sinasamantala pa ng mga oil company yung situation sa Middle East. No, sinasamantala para bigyang katwiran na matanggap ng publiko na may biglaang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Exactly. Okay, dahil may oil deregulation law, dapat decisive ang gobyerno. Ang aming direct na mungkahi, para ma-minimize man lang ng kaunti yung impact, this time, dapat ang magsakripisyo ang national government, hindi ipasa sa amin sa ordinaryong mamamayan. This time, dapat tanggalin nga ito nga po, ang VAT. aming proposal, tanggalin talaga yung VAT at saka excise tax sa presyo ng produktong petrolyo. For sure, kung may impact pa din, hindi ganong kalubha, May ibsan. controllable kahit papaano, at yakin ng gobyerno na may freeze price doon sa mga basic na kailangan ng ating mga kababayan sa panahon na may giyera. Okay. So, yan po. Tapos yung mga kumpanya ng mga kumpanya dapat ang gawin nila, magkaroon din sila ng mga any forms of na tulong sa kanilang mga manggagawa instead na pagtrabahuhin lang ng 4 na araw ang mga manggagawa na nagtatago sa kunwaring nagtitipid. Hindi po makakatipid kasi kahit na 4 na araw ka magtrabaho, kung sobrang taas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi ho yan pagtitipid. Hindi ho kami makakatipid. In fact, mas lalo pang bababa yung purchasing power ng mga manggagawang Pilipino na dating mababa na. Alright. Dagdag pasakit yan. Okay. So yan lang muna sa ngayon, Sir Jerome. Sa susunod po ulit, kami makikipag-ugnayan po ulit sa Salamat, inyo. Chair. Salamat po. Okay, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Si Jerome Adonis, ang chair ng Kilusang Mayo 1. Yun pala ang kanilang Hilingan, walang pinoprotektahan.